Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Nagawang masugitan ni Angelica si Gaith na ang balat niya ay kasing tibay ng isang bakal. Sinabihan siya ni Angelica kung sino ba daw ang kanyang tinatawag na mahina. Sabi pa ni Snape, kahit pa daw ang pinakamatalas na espada ay hindi kayang mahiwa ang balat ni Gaith. Hindi siya makapaniwala na nakayang mahiwa ni Angelica ang balat ni Gaith. Ang tugon naman ni Rick kay Snape ay hindi dapat minamaliit niya si Angelica. Sabi naman ni Rhayanet ay isa ito sa mga secret techniques ng pagkontrol ng katawan. Ipinakita ni Rhayanet kay Angelica kung papaano gagawin ang thread slash sa paghiwa ng isang malaking bato. Hindi lubos makapaniwala ni Angelica na ginamit lamang daw ni Rhayanet ang kamay niya na hindi gumagamit ng magic. Kahit pa daw si Rick ay kaya niya itong gawin. Ang trick lang daw nito para magawa ay pakiramdaman daw ang hangin at iswing ang kamay sa pinakamagaan na paraan. Nagsanay daw si Angelica sa kanyang sariling paraan at pagsamahin ang magic flow technique reverse reflection at natutunan niya ito sa pamamagitan ng reimagining gamit ang kanyang sariling style. Dagdag naman niya na isa itong technique to release magical energy na nakapaloob sa isang katawan sa isang maikling pagsabog na kung saan ay nagre-resulta ito ng isang pinaka-powerful na technique. Ito ang naging resulta ng kanyang pagsasanay na tinuro ni Rick sa kanya. Si Angelica lang daw mismo ang makakagawa ng ganitong pagkilos. Inatake muli ni Angelica si Gaith at sa pangalawang pagkakataon, nasugatan ulit ang kanyang matigas na katawan. Nagalit na si Gaith at sinuntok niya ang lupa para maitago ang kanyang presensya para gagawin niyang pag-atake. Umatake si Gaith gamit ang kanyang pambihirang lakas at sa kabutihang palad, nagawang naiwasan ito. Nasabi pa ni Angelica na ang kaparehong pag-atake daw ni Gaith ay hindi na daw gagana sa kanya. Ginamit ulit niya ang thread slash technique na natutunan niya kay Rhayanet na isang S-rank adventurer. Sinuntok muli ni Gaith ang lupa para itago ang kanyang pisikal na presensya kay Angelica. Ang tugon pa ni Angelica na ang paulit-ulit ng paggawa na kaparehong estilo ay hindi talaga yan uubra. Hiniwa ni Angelica ang mga alikabok para hindi makapagtago si Gaith, pero hindi niya nakita ito. Laking surprise ni Angelica na si Gaith ay nasa kanyang likuran pala. Sabi pa niya na hindi na daw siya magpipigil sa kanyang mga gagawing pag-atake sa kanya. At yun na nga, tinamaan si Angelica at tumilapon sa gusali. Hindi na matiis ni Gaith na magtimpi pa sa kanyang laban kay Angelica dahil naaaliw daw siya nito. Gagawin na niya daw lahat kung ano ang kanyang gusto kay Angelica. Hindi pa din sumusuko si Angelica, baliwala daw ang kanyang mga natamong sugat. Ginamit niya ang Flickering Fleet Thousands kay Gaith pero sa kasamaang palad. Nababasa na ni Gaith ang mga galawan ni Angelica. Hindi na niya magawang masugitan ang katawan ni Gaith gamit ang thread slash. Hindi pa din tumitigil si Angelica at paulit-ulit pa din niyang ginagamit ang kanyang Flickering Fit kay Gaith. Tugon pa ni Gaith ay nagsasawa na daw siya sa kaparehong galawan ni Angelica. At dahil palagi daw niyang nakikita ang Flickering Fit ability na ginagamit ni Angelica, nakayang gawin na din ni Gaith ang kaparehong Flickering Fit niya. Kaya nang sabayan ni Gaith ang bilis ng mga paa niya. Gulat na gulat si Angelica sa ipinakitang abilidad ni Gaith sa paggaya niya sa Flickering Fit ni Angelica. Tinamaan ulit siya at mukhang napuruhan siya sa pag-ataking iyon. Sabi pa ni Gaith na walang nang mas maganda pa sa pagyurak ng isang walang kwentang nilalang sa lubos na kahihiyan. Nasabi pa ni Snape na ang lakas daw ni Gaith ay talagang makatotohanan at walang katulad. Dagdag pa niya na si Gaith daw ay isang perpektong prodigy, ipinanganak daw siya na may talentong nagagamit sa pandigma. Walang tigil naman ang mga pang-iinsulto ni Gaith kay Angelica patungkol sa kanyang pagsasanay. Sabi pa niya na kahit pa daw ilang daang taon pa ang gagawing pagsasanay ng isang basura na katulad ni Angelica, hanggang dito na lang daw ang makakaya niya. Walang tigil ang mga pag-atake ni Gaith kay Angelica. Kabila at kanan ang kanyang pagkatumbas atake sa kanya nang walang nararamdamang awa kahit pa ito ay isang babae. Hinamon niya si Angelica na ipakita daw niya ang mga resulta ng kanyang pagsasanay.
Pinagsisipa niya ang sikmura ni Angelica, bigla niyang napagtanto na sinabihan siya ni Snape na huwag tirahin ang sikmura ni Angelica. Sobra naman ang pag-alala ni Rick kay Angelica at sabi pa niya na naabot na daw niya ang kanyang limitasyon. Pilit pa ding bumabangon ni Angelica at hindi daw siya matatalo kay Gaith. Dinampot ni Gaith ang buhok ni Angelica at inilambitin ito. Umiiyak na lamang si Angelica at duguan. Hindi niya gustong magpatalo sa kanilang laban pero ang katotohanan ay malayo ang kanilang agwat sa kapangyarihan. Itinutok ang kamao ni Angelica sa mukha ni Gaith na nagsasabing hindi siya magpapatalo. Inihampas niya ito ng kay lakas sa gusali at halatang napuruhan ang buong katawan niya. At dahil daw sa pagtutok ng kamao ni Angelica sa mukha ni Gaith, lalong nagbibigay daw ito sa kanya ng interes na tapusin ang buhay ni Angelica. Inilabas ang mga mahahabang mga kuko niya at mukhang tatapusin na niya ang kanyang buhay. Si Rick naman ay sumisigaw na ang kanilang laban nagtapos na dahil hindi na kayang makalaban pa ni Angelica. Hindi pa din nakinig si Gaith at sumugod na siya para wakasan ang kanyang buhay pero sa hindi inaasahang pangyayari, may isang bagay ang itinapon sa kanya para hindi matamaan si Angelica. Itinigil na ng announcer ang kanilang laban at si Gaith na ang nagwagi. Nagulat si Gaith kung bakit daw siya nagminti sa kanyang pag-atake gamit ang kanyang mga mahahabang mga kuko. Naitanong niya kung sino ba daw ang bumato sa kanya ng sapatos. Nakita niya si Rick sa may audience at tinanong niya kung siya ba ang nagbato ng sapatos. Di may pinta ang mukha ni Rick dahil sa kanyang galit na nararamdaman kay Gaith. Nag-abot sina Gaith at Rick sa may lobby para kunin ang sapatos niya. Naitanong ni Gaith kung bakit daw nakialam si Rick sa kanyang huling pag-atake para tapusin ang buhay ni Angelica. Sisipain niya sana si Rick pero sa sobrang bilis ni Rick, tumama lamang sa hangin ang kanyang pagsipa. Binyantaan ni Rick si Gaith na tatalunin niya ito at ipapahiya niya ito sa harapan ng mga manunood. At dahil sa galit na nararamdaman ni Rick, ang kanyang nakalaban ay na one hit lamang. Nagpatuloy ang mga sumunod na laban ni Brofstein at one hit lang din ang kanyang mga kalaban. Sunod na laban naman ay kay Kelvin laban sa isang babae. Binabasa lamang ni Kelvin ang mga pagkilos ng kanyang kalaban at medyo saglit na nawala ang kanyang konsentrasyon at tinamaan siya sa mukha. Pero hindi na din pinatagal niya ang kanyang laban at na one hit din ang kanyang kalaban. Silang apat ang papasok para sa semifinals. Sino ba daw ang makakakuha ng champion belt na kasalukuyang hawak ni Kelvin Woolwolf? Bukas na daw sisimulan ang semifinals. Inilabas ni Rick ang kanyang galit sa pagsuntok ng mga bato sa labas ng arena. Ito na, sisimulan na ang semifinals at ang maglalaban ay sina Rick at Gaith. Tinanong pa ni Gaith kay Rick kung maayos lang ba ang kalagayan ni Angelica. Sabi pa ni Gaith na nakagawa daw siya ng masamang bagay kay Angelica at balak daw niyang humingi ng kapatawaran. Sana daw ay pinatay niya si Angelica sa kanilang laban, hindi na daw sana siya magtitiis sa kanyang miserableng buhay sa kanyang kakulangan ng abilidad. Kaya daw nang hihingi siya ng kapatawaran dahil hindi niya nagawang mapatay ito sa kanilang laban. At yun na nga, sinimula na ang kanilang laban at nilalapitan na siya ni Rick. Sabi pa ni Gaith na ipakita daw sa kanya ang resulta ng kanilang mga pagsasanay. At yun na nga, ipinatikim ni Rick sa kanya ang isang malakas na suntok at napaluhod si Gaith sa lakas ng suntok na binitawan ni Rick. Sabi pa ni Rick na kaya din palang paluhurin ang isang prodigy sa suntok na galing sa isang average na nilalang. Hinamon ni Rick si Gaith na tumayo sa kanyang mga paa, nakakaawang tignan daw ito. Umatake na si Gaith pero hindi niya magawang matamaan si Rick at sa hindi inaasahang pangyayari, hinawakan ni Rick ang malabakal na katawan ni Gaith at ito ay namimilipit sa sakit at nagsuka ng dugo. Hindi makapaniwala ni Angelica sa ipinamalas na lakas ni Rick. Tugon naman ni Rhaaneth na hindi pa daw ginagamit ni Rick ang kanyang buong lakas sa pag-ataking yon. Isa daw yung body control techniques. Sinabihan naman si Gaith ni Rick na pwede na daw siyang umatras sa kanilang laban. Sabi naman ni Gaith na huwag daw siyang mamaliitin. Inilabas niya ang kanyang strength and ang magic na minana pa daw niya sa mga dragon eads na tinatawag na dragon throws. Sinugod niya si Rick at napa-atras ito sa lakas ng kanyang pagsugod. Pilit na umiiwas si Rick pero nakakahabol pa din si Gaith gamit ang kanyang mabibilis na mga pagkilos. Tinamaan si Rick sa attacking ginawa ni Gaith at pinagtawanan siya ni Gaith. Ang sabi naman ni Brofstein na ang strengthening magic na dragon throws daw ay malakas kumain ng magical energy.
Sinubukan muli ni Rick ang through attack sa katawan ni Gaeth pero sa kasamaang palad, hindi na ito umubra. Tinamaan si Rick sa pag-counter ni Gaeth at sinundan pa ito ng suntok sa kanyang likuran. Sumuntok ulit si Gaeth at halatang nahihirapan na itong huminga dahil sa dami ng magical energy na nawala sa kanyang katawan. Biglang napagtanto ni Gaeth kung bakit daw wala man lang tumulong mga dugo sa katawan ni Rick. Ang tugon naman ni Rhaenyra na isa din ito sa mga body control techniques na tinatawag ng flowing strikes. Itong technique daw na ito ay dinidisperse ang mga pag-atake ni Gaeth sa loob ng katawan ni Rick. At dahil doon, hindi man lang daw nakatanggap ng isang pinsala si Rick galing sa mga atake ni Gaeth. Dagdag pa ni Rick na nilimitahan lamang daw niya ang kanyang physical abilities para pantayan ang level ni Angelica. Sa madaling salita, ang kanyang nilalabas kapangyarihan ay kasing lakas lamang kay Angelica. Ipinapakita mismo ni Rick kay Angelica ang kanyang sariling potential. Ginamit ni Gaeth ang kanyang Iron Body Forceful Fist at Flickering Feet sa pagsugod niya kay Rick. Pero madali lamang naiwasan ni Rick ang kanyang pag-atake at nawasak din ang kanyang Iron Body gamit ang through attack ni Rick. At dahil hindi na gumagana ang mga pag-atake ni Gaeth, ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na strength-ending magics na minanapa sa kanyang mga lahi na Dragonid. Lumaki ang kanyang katawan at mas lalong tumigas pa ito. Ang teknik na ito ay tinatawag na Dragon Rick Organ. Ang pinaggalingan talaga ng mga Dragonids ay galing sa mga ancient dragons. Umatake si Gaeth at tinamaan niya si Rick at tumilapon ito. Sinubukan ni Rick na suntukin ang kanyang sikmura pero hindi ito umubra. Tugon pa ni Rick na parang isang bakal na kaitigas ang kanyang katawan at bumilis din daw ang kanyang mga pagkilos. Ipinakita ni Rick na sa loob daw ng 6 na buwang pagsasanay na gagawin ni Angelica. Ganito na kabilis ang kanyang mga pagkilos. Sa loob naman ng 9 na buwan, ganito na din daw kalakas si Angelica. At sa loob naman ng 1 taon, ganito na dapat kabilis ang mga pagkilos niya. Napagtanto na ni Angelica na ang mga pinapakita sa kanya ni Rick ay ang kanyang sarili kung magpapatuloy lamang siya sa kanyang pagsasanay. Makakamtan din niya ang ganito kalakas at kabilis na ipinapakita ni Rick sa kanya. Ganito daw ang magiging resulta sa loob ng 1 taon kung hindi siya sisuko sa kanyang mga pagsasanay. At yun na nga, ginamit ulit ni Gaeth ang kanyang trick sa pagsuntok sa lupa para itago ang kanyang presensya. Pumikit si Rick at pakiramdaman ang hangin na nakapaligid at hihiway naman ito ng napakagaan. Sumusugod na si Gaeth at ginamit naman ni Rick ang thread slash, at yun na nga, doon na napuruhan si Gaeth at bumagsak na ng tuluyan. At dito nagtatapos ang isang napakagandang laban ni Rick kay Gaeth. Abangan nyo ang susunod na mga laban ni Brofstein versus sa isang champion ng tournament na si Kelvin Wolf.